ang nakaraan, at nagharap na nga ang dalawa at matutunghayan natin ang kapana-panabik na kanilang labanan kung sino sa kanila ang matitirang buhay. Ngunit tumawa naman ang hangal na si Xiao Bihan at sinabihan niya si Jiang Chen na isa daw itong baliw. Sa tingin daw ba nito, ang Heaven-Splitting Blade ay napakahirap gawin, at ito lang daw ay pamamaraan lang ng basura na maaari nitong masteran sa pamamagitan lamang sa pagtingin dito ng isang beses. Sinagot naman siya ng ating bida, kung ano man ito ay basura o hindi, at malalaman na lang daw nito sa lalong madaling panahon, wika naman ng hangal. Mapagpanggap na kalokohan, curious lang daw itong makita, kung anong gagawin ng ating bida kung hindi niya gagamitin, ang kanyang 9 mismo wings, kung papaano daw siya nitong kalabanan. At agad nitong pinalabas ang kanyang itim na aura, na nagpapahiwatig na handa na ito sa kanilang labanan. Subalit habang nanunood ang mga prodigies, at sambit ni Bai Feng kay Jiang Wushuang. Sa tingin daw nito kung sino daw sa dalawa ang mananalo, agad naman itong sumagot. Na kung gagamitin daw ng ating bida ang kanyang 9 mismo wing, ay siguradong ito daw ang mananalo. Subalit agad naman itong kinonfirm ni Bai Feng, mayroon daw silang rules na bawal gamitin ni Jiang Chen ang kanyang 9 mismo wing. Wika na lang ni Jiang Wushuang na siguradong mamamatay daw ang ating bida, kung hindi niya ito gagamitin ang kanyang skill. At dagdag pa nito, binuo muli ni Xiao Bihan ang kanyang martial heart pagkatapos ng mga pag-urong at mas malakas na daw ito ngayon kaysa dati. Sa espadang hawak daw niya, ay nasa ranggo daw ng ika-20 sa Grand Zeus Divine Weapon List Moon Soul. At nagyabang pa ang hangal. Sinabihan niya ang ating bida, na mauna na daw itong sumugod. Hahayaan daw siyang magkaroon ng unang hakbang. Ito daw ay magiging isang karangalan para kay Jiang Chen dahil sa sira daw nitong espada na mahulog sa ilalim ng Moon Soul's power, subalit napangisi na lang ang ating bida. At pinapatigil nito ang hangal sa kanyang pagyayabang, at nasambit nito kay Jiang Chen sa kanyang master na panuurin daw siya nito sa kanyang gagawing pag-atake, at pakicorrect na lang daw nito kung mali ba ang kanyang gagawin. At itinaas nito ang kanyang katana at biglang binalutan ito ng kulay lilang thunder, at ilang sandali lamang. At ginamit nito ang Heaven-Splitting Blade, Blade of Humanity. At agad nitong panang-atake sa hangal. At mabilis itong bumulosok pababa na may dalang malakas na pressure. Subalit hindi naman nagpakita ng anong reaksyon ang hangal, at kalmado lang ito habang hinahantay ang tamang pagkakataon. Ngunit ang mga prodigies ay nagtanong ang mga ito kung ano daw ang klaseng atakeng yun. Nipatikip naman sila ng mga mukha at mata dahil sa lakas ng pressure nito. Agad naman pumunta sa harapan si Hong Yao at inutusan niya ang mga mahihinang soul para takpan ang kanilang mga mata. At dagdag pa nito ang lakas daw ng binitawang pag-atake ng kanyang junior brother. Subalit hindi naman makapaniwala ang kanyang master na talagang natatunan daw nito ng ganong kabilis, ang kanyang Heaven-Splitting Blade. Base naman sa kanilang kaalaman ay hindi nila alam, binigyan siya ng Free of All Things ng isang prutas at ito ay isang kasanayan, na pwedeng mag-copy ng skills. Kung maalala nyo sa nakaraan nating video ay nasa episode 12 ito, kung hindi nyo pa ito napanood ay panoorin nyo na lamang sa ating episode 12. At nang tumama na nga ang atake ng ating bida, ay walang kahirap-hirap nitong nasalag sa isang hawi lamang ng kanyang espada. At ipinalandakan pa nito sa ating bida. Kahit na ang blade na ito ay pinupuntirya lamang ang kaluluwa at consciousness. Ito ba ang iyong tinatawag na Heaven-Splitting Blade? Kulang daw ang kanyang kakayahan para gamitin ito. Ang pag-atake lamang sa kaluluwa ay hindi daw nito alam, at ipinagyabang pa nito na ang pamilya Xiao ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamalakas na kaluluwa. Agad naman itong naghanda at ginamit din nito ang kanyang kasanayan na The Star and Moon Fill the Cup, at ilang sandali lamang at tuluyan na nga nitong pinakawalan sa ating bida ang Star Moon Slash. At mabilis itong bumulosok kay Jiang Chen. Subalit makikita naman natin na kalmado at nakangiti lang ito habang hinahantay ang tamang oras sa kanyang gagawing counter-attack. Ngunit habang ginagawa nito ang kanyang counter-attack ay sinabihan niya si Commander Ji Gang. Ang unang blade kanina ay tinawag na blade ng sangkatauhan, ngayon gagamitin na nito ang pangalawang talam, at may lumabas na itim na enerhiya. Ito ay hindi nito pinupuntirya ang kaluluwa, diretso itong pumapasok sa pisikal na anyo. At ilang segundo lamang at tuluyan nang ang pinakawalan ng ating bida ang kanyang hinandang counter-attack na Blade of Earth. At ito ay mabilis na bumulosok papunta kay Xiao Bihan,
at ilang sandali pa ay tuluyan ng tumama ito sa hinandang atake ng hangal. At makikita natin na ito ay nagtamo ng matinding pinsala, dahilan para ito ay magsuka ng dugo. Subalit hindi ito makapaniwala sa nangyari, hindi umubra ang kanyang hinandang pinakamalakas na skill. Ngunit sa pagkakataon ay nagpakawala ulit ng isa pang atake si Jiang Chen, ngunit sa kabilang banda, nabahala naman si Duan. Dahil malapit ng gumuho ang life and death arena, paano daw ito possibly na magagawa ng isang bagay na pangalawang awakening cultivation? Ngunit makikita naman natin na malapit ng gumuho ang kanilang kinakatayuan nilang dalawa. At agad naman ginamit nila ang reinforce with ice para tibayin ang life and death arena. Bumalik tayo sa eksena, at kailangan daw nitong salagin ang atakeng ito, kung hindi daw nito masasalag ay tiyak na daw ang kanyang kamatayan. At agad nitong itinusok sa lupa ang kanyang katana at matagumpay nitong nasalag ang atake ng ating bida. Habang nahihirapan ito sa kanyang pagsalag, at pinilit nitong tumingin sa hilagang kanluran at pagmasdan ang mga lumulutang na ulap, ang espada ay dapat umabot sa langit ng libo kong milya, at kanyang ginamit ang kanyang Forbidden Spell Ultimate Arcane Art. Ngunit nabahala din naman ang mga nanunood, at biglang lumutang ang kanilang mga espada sa di malamang dahilan, wika pa nila, kung ano daw ang ginamit nitong skill. Bigla na lang daw nawala ng control ang kanilang mga espada, at sa ginawa ng hangal at kinontrol nito ang kanyang katana, at sabay ginamit nito ang kanyang divine weapon Moon Soul. At isang damakmak na espada ang mabilis na bumulosok pa ibaba sa ating bida. Nalipat naman tayo ng eksena, ngunit napamura na lang si Duan. At talagang halimaw daw silang dalawa. Subalit inutusan ni Duan ang dalawa para gamitin nila ang kanilang reinforced ice, kumuha ng ilang kasanayan sa paglalagay ng ice para patibayin ito, kung hindi nila maaagapan ay babagsak ang arena. Tumawa naman ang hangal. Naakala nito ay mapapaslang nito ang ating bida sa kanyang pag-atake. At pinalandakan pa niya na dito na daw matatalo si Jiang Chen, at dagdag pa nito, at ano daw ang maganda sa pagiging divine rank. Wala daw itong pakialam kung natutunan niya ang Heaven-Splitting Blade, habang taglay nito ang ipinagbabawal na skill ay wala pa rin itong panama para sa kanya. At makikita natin na malapit ng tumama ang atake ng hangal na si Xiao Bihan. Subalit napangiti na lang ang ating bida, minamaliit daw siya nito. Subalit wala naman na hinandang plano si Jiang Chen, kundi gamitin na lang nito ang kanyang natutunang skill. At hinanda na nga nito ang kanyang katana at isang enerhiya ang lumabas. At ilang sandali lamang at kanya na itong pinakawalan, ang Heaven's Blade para salubungin ang atake ng hangal. At makikita natin na nagtama na nga ang kanilang mga pinakawalang atake, at isang malakas na pagsabog at malakas na shockwave ang naganap. Makikita natin ang resulta na mas malakas ang isinagawang atake ni Jiang Chen na ang Heaven Blade. Nawasak ang mga sandata sa maraming piraso at tumama kay Xiao Bihan. Hindi naman ito makapaniwala na natalo na naman siya sa pangalawang salpukan kahit mas mataas pa ang kanyang cultivation. Ilang sandali lamang ay unti-unti nang nalulusaw ang katawan nito at paglabas ng dugo sa kanyang bibig. At ilang segundo pa ay makikita na nga natin na nawala na ang katawan ng hangal, na parang bula. At wala nang nagawa pa ang kanyang lolo kundi isigaw ang pangalan ni Xiao Bihan. Ngunit napaluhod na lang at hindi makapaniwala si Commander G, matapos makita sa ating bida na walang kahirap-hirap nitong nagawa sa maiksing panahon lamang, ang kanyang pinaghihirapan na minamaster na hanggang ngayon ay hindi pa niya tuluyang nakampleto, at habang binibigkas ang katagang. Ang blade ng sangkatauhan, ang blade ng lupa, at blade of heaven. At ito ang pangarap na iniwan niya na hindi niya na-master sa lahat ng mga taon na nakalipas, ngunit si Jiang Chen lamang ang nakakampleto nito ng ilang minuto lamang na nakakalipas. Subalit hindi din makapaniwala ang kanyang sister Hong Yao, sa ipinamalas nitong kahusayan sa paggamit ng kanyang espada. Sa loob lang daw ng 5 minuto, ang kanyang junior brother, talagang pinagkadalubhasaan ang Heaven-Splitting Blade. Wika naman ng Heavenly Blade King sa kanyang disciple. Bagamat hindi pa sapat ang kanyang lakas, talagang natutunan niya ito sa maiksing panahon lamang. Hindi lang niya ito natutunan. Nag-upgrade pa siya ng teknik, kung ano ang hindi nagawa ni Jigang noon, at kanyang nagawa ito. Subalit hindi makapaniwala ang tatlo sa nangyari na kanilang nasaksihan.
Napapikit na lang si Tang Ying, dahil sa lakas ng bagsabog na may kasamang liwanag, at ganun din naman si Bai Feng hinaranggan nito ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Wika pa nito, wala daw silang paraan ng pag-aaral ngunit, natutunan niya ito sa loob ng 5 minuto. Subalit si Jiang Wushuang naman, ay nakaramdam din ito ng kaba sa kanyang dibdib para manlaki ang kanyang mata, ika pa nito. Isang malaking banta si Jiang Chen para sa kanya, na maaaring ang pinaka-nakakatakot na kalaban na haharapin niya sa buong buhay nito sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa kabilang banda, makikita naman natin ang dalawa na naiyak na lang sila at nagyakapan sa tuwa nang makitang nagtagumpay si Jiang Chen na manalo laban kay Xiao Bihan. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang dalawang individual sa itaas na nagmamasid at nakita ang buong pangyayari. Nagsaad naman ang lalaking mahaba ang buhok, na ang disciple daw ng Heavenly Blade King ay talagang kawili-wili, iminumungkahi nito na huwag daw papatayin ang ating bida, hayaan daw siyang magsilbi bilang isang sharpening stone para sa mga prodigies. Agad naman sumagot ang lalaking kulay ginto ang buhok. Wala daw itong planong patayin ang ating bida sa pagkakataong ito. At makikita naman natin ang bakas ng labanan ng dalawa at sa lakas ng pagsabog na naganap ay halos mawasak ang arena. Subalit seryosong sinabi ng lalaking mahaba ang buhok. Ngunit, batay sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na hindi daw kumilos si Martial God Jiang Xuanji, hindi ito hahayaan ni Xiao Yuan siya ng ganun na lang. Ang taong ito na may hawak na titulong, Sword God, Ji Lingqiu. Subalit natahimik na lang at napaisip ang Martial God sa kanyang gagawin. Ngunit naggagalaiti naman ang hangal at napuno ng galit ang kanyang puso, matapos mapatay ni Jiang Chen ang kanyang apo. At sinabihan niya si Jiang Wushen, bawiin daw nito ang kanyang presyon, huwag makialam. Namatay ang kanyang apo sa kakilakilabot na kamatayan, at kailangan daw nitong gumawa ng hustisya. Nagsaad naman ang Sword God na si Ji Lingqiu na ito na daw ang kanyang ibig sabihin, ang gulong ito ay dapat nang linisin, dumaan lang daw siya para manood ng palabas. Agad naman nagsalita ang Martial God, at sinabihan niya si Xiao Yuanshan, sa kanyang sapat na gulang, dapat nitong malaman ang mga patakaran, ang mga taong gamble ay dapat tanggapin ang mga kahihinatnan, at nagpakawala ito ng nakakatindig balahibong aura. Subalit hindi naman sumang-ayon ang hangal at napaisip na lang ito kung ano ang kanyang gagawing hakbang. Ngunit makikita naman natin na pasugad ang ating bida sa hangal. At sinabihan niya ang kanyang master, na mayroon siyang pang-apat na slash, tingnan daw nito at sabihin sa kanya kung magiging astig ba or hindi ang kanyang gagawin. Subalit determinado naman ang ating bida, para patayin ang hangal, at hindi na nito naisip pa kung ano ang mangyayari sa kanyang gagawing atake. Hindi na nito inisip ang kanyang kakaharapin ay isang antas na general. At dagdag pa niya, sa ganitong hampas ay tatayo ang iyong disciple para kay Uncle G, at Antang at ang mga tao sa mundo, upang putulin ang karapat-dapat nito. At napalingon na lang ang hangal sa itaas para pagmasdan ang ating bida na papalapit sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, sumigaw naman ang Heavenly Blade King, at napamura na lang ito at pinapatigil nito si Jiang Chen. Kung ano daw ang pumasok sa kanyang kukuti, kung bakit bigla-bigla na lang itong umatake. Napatakip naman sa bibig si Hong Yao, habang binibigkas ang kanyang sinasabi. Ang lakas daw ng loob ng kanyang junior brother, at balak niyang iguhit nito ang kanyang espada kay General Xiao. Nagsaad naman ang Martial God na si Jiang Xuanji, sa pag-udyok sa isang tigre na naghahanap ng iyong sariling kamatayan, at ang ating bida daw ay isang hangal. At nagwika naman ang Sword God na si Ji Lingqiu, at sinabihan niya si Jiang Xuanji, ngayon wala na daw itin pagkakataon na iligtas si Jiang Chen. At nagsaad naman si General Xiao, mamatay ng may karangalan, isang pangalawang pag-awikining bilang walang kabuluhang langgam, at maglakas loob kang salubungin ang isang biro. At nagpalabas ito ng kanyang skill, subalit handa na rin ang ating bida. At makikita natin ang kanyang espada na naglalabas ng malakas na enerhiya. At sa anumang oras ay kanya na itong papakawalan. At ilang sandali lamang ay pinakawalan na niya ito, ang Blade of the Great Way, uphold justice, eradicate evil, at mabilis na bumulosok sa hangal ito. Lahat ng bagay ay lumalaki, ang oras ay isang talam na itim sa puting impermanence. Habang pinagmamasdan ni Jiang Chen ang kanyang pinakawalang atake ay makikita natin na umaapaw ang kanyang enerhiya. Matapos ang kanyang ginawa,
Subalit nanlaki na lang ang mga bungangan ng tatlo sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na gagawin ng ating bida ito, sa kinakatakutan na nilalang. Nagsaad naman ang dalawa, napakalaking potensyal daw ito, bakit itapon ang lahat sa isang hiling na kamatayan? Ito daw ay nakakabaliw, masyadong malakas ang welga na iyon, maihahambing daw ito sa isang buong puwersang suntok, mula sa 5 awakening Mountain Sea Realm expert. Ang laso na demonyo na ito ay lumalaban sa langit kung ito ay napakaraming hayop na lungsod, tiyak na mamahalin siya ng Grandpa Ape. Ang welga ng fellow Taoist na si Jiang ay tunay na naglalaman ng prinsipyo ng hustisya, ang taong ito ay dapat sumali sa ating sekta ng Dao. Wika naman ng hangal. Kahit na ang kanyang master ay hindi daw siya ginagago, at siya daw na isang bagong mukha na bastardo, na maglakas loob na hamunin siya. At sa isang pitik lang ng kanyang kamay ay biglang napawalang bisa ang atake ni Jiang Chen. Ngunit nabigla naman ang hangal. Sa kanyang nakita, na libo-libong spider ang sinuman ng ating bida. Nagtanong naman ito kung ano daw ang nasa kanyang harapan, at napagkanto na lang nito na isang 9 mismo wings ito. Nagsaad naman ang ating bida, at sinabihan niya si General Xiao. Akala ba daw nito, na hindi niya alam na hindi siya mapapatay ng kanyang slash? Ang blade light kanina ay isa lang nalalagyan ito, at hindi daw nila sinabi na hindi siya maaaring gumamit ng bawal, sa laban na ito. At 100,000 9 mismo wings. At agad nitong sinarado ang kanyang kamay, sabay sabing explode. At isang malakas na pagsabog ang naganap. Subalit hindi naman napinsala ang hangal bagkus lalo pa itong nanggagalaiti. Subalit paulit-ulit na pinasabog ng ating bida ang mga spider sa hangal. Ngunit makikita naman natin sila Duan at kasamahan nito ay kumari pa sila ng takbo para hindi sila madamay sa mga pagsabog. Ngunit hindi na nga mapigilan pa ng hangal ang kanyang sarili. Habang nanlilisik ang mga mata nito, at napabulong ito, na ang ating bida ay dapat nang mapatay ng maaga kung hindi, siya daw ay magiging isang sakuna sa hinaharap. At pinalabas nito ang kanyang skill, na Blood Curse, at agad nitong punang atake sa ating bida ang kanyang, Blood Explosion Curse of Water, sa isang iglap at nataman si Jiang Chen na hindi na nito naiwasan pa. At isang barrier ang bumalot sa kanya na isang forbidden spell. At ilang sandali lamang at napatingin ito sa kanyang mga kamay at may lumalabas dito na dugo at sa kanyang ilong. Napamura na lang si Jiang Chen, ang dugo sa katawan nito ay kinokontrol ng hangal na si General Xiao. At ilang sandali pa ay nag-umpisa ng manginig ang katawan ng ating bida. At agad naman sinarado nito ang kamao ng hangal na si General Xiao, dahilan para lalo pang lumabas ang dugo sa katawan ng ating bida, namilipit naman sa sakit si Jiang Chen, at agad naman nagbago ang itsura nito matapos mawalan ng maraming dugo sa kanyang katawan. Ngunit sa kabilang banda, napasigaw na lang si Commander Jigang sa pangalan ng ating bida, napamura na lang ito dahil hindi ito makaalis sa loob ng barrier. At napasigaw na lang ang dalawa matapos makita ang sinapit ng ating bida, at makikita naman natin sina Hong Yao at Gu Kaitian na pasugad ang mga ito kay General Xiao para pigilan ito. At ganun din naman ang dalawa na si Luo Sandao at Mu Hangqiu. Subalit agad naman silang pinigilan ng kanilang ama. Wika naman ng ama ni Mu Hangqiu. Bakit daw sila sumugod, wag na daw nilang tangkahin pa na tumulong dahil kamatayan lang daw ang kanilang sasapitan doon. Ngunit nagmamakaawa naman silang dalawa na tulungan daw nila si Jiang Chen at iligtas ito, at sinabihan naman ni Luo Sandao ang kanyang ama, na gamitin daw nito ang kanyang trump card para iligtas ang ating bida. Subalit mariin naman na tumanggi ang kanilang ama, at ipinaliwanag naman ang ama ni Mu Hangqiu, na sa oras daw na malagyan ni General Xiao ng blood curse explosion ang isang tao, ay hindi na daw maililigtas pa ito. Lalo na daw si Xinggu kung ito daw ang gumawa. At tumulong na ang mga Tianwang, sana lang ay mapipigilan nila si Xiao Yuanshan. Subalit sinabihan ni Gu Kaitian ang hangal na itigil na daw nito ang kanyang kahangalan, at hinawakan nito ang kanyang katana. Wika din naman ni Hong Yao. At sinabihan niya na matandang bastardo ito na bitawan niya ang ating bida. Agad naman na sumagot ito. At sinabihan niya sila, huli na daw ang lahat, at sasabog na ang katawan ng ating bida, sa anumang oras, at inutusan niya sila na umupo at magsaya na lang sila sa palabas. Ngunit lalo pang nainis ang dalawa sa pinagsasabi ng hangal, dahilan para ito ay kanilang atakehin,
At hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at agad silang naghanda ng atake at ginamit nila ang kanilang Heavenly Blade, at ilang sandali pa ay pinakawalan na nila ito, mabilis na bumulosok ang kanilang hinandang atake. Subalit agad naman nitong ginamit ang kanyang The God is like a water. It softly destroys evil, at matagumpay nitong nanasalag ang kanilang atake. At sinabihan pa niya si Gukay Tian. Disente ang blade nito, pero naisip daw nito talaga na kaya daw siyang sugatan gamit ang kanyang espada. Subalit agad naman na sumagot si Gukay Tian. Gusto daw nitong makita kung ilang strike ang maaari nitong gawin para sa kanya. Wika naman ni Hong Yao sa kanyang master na hatiin daw nila ang hangal na si General Xiao sa ilang piraso. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang ating bida na napapasigaw na lang ito sa sobrang sakit na kanyang nadarama. Napahawak na lang ito sa kanyang ulo, na hindi na nito makontrol pa ang kanyang sarili. Ngumiti naman ng nakakaloko ang hangal, at sinabihan niya si Gukay Tian na ang kanyang disciple at malapit nang maabot nito ang kanyang limit, at mamaalam na lang daw ito sa kanya. At walang nang nagawa pa ang dalawa kundi pagmasdan na lang nila ang ating bida sa kanyang kamatayan. Agad naman na sinarado ulit ni General Xiao ang kanyang kamay, habang nakangisi ito. At lalo pang nagsilabasan ang dugo sa katawan ng ating bida. At ilang sandali pa ay lumubo ang katawan nito na nagpapahiwatig na sasabog na ito sa anumang oras. At sa isang iglap ay tuluyan nang naganap ang pagsabog sa katawan ng ating bida ng napakalakas.